Ang subjection. Sino ho sa inyo may asawa na? Pwede ho bang makipag-chismisan ako sandali sa inyo? Sino po ang may asawa na sa inyo? Kayo mo bilang may asawang babae, kayo mo ba talagang sakop ng asawa nyo buong buo? Buo ba? Buo. Baka meron sa inyo, pag gusto niya umalis, aalis siya, di mo siya nagpapaalam kay mister. Baka gusto niya ibenta yung kanyang TV, di man niya pinsinabi kay mister, binenta niya na. Hindi po ganon ang sinasabi sa Biblia. Ang babae ang wika'y mag-aral na tumahimik na may buong pagkakasako. Hindi ko ipinahihintulot sa 12 na ang babae ay magturo ni magkaroon ng kapangyarihan sa lalaki o ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Gaya ng sinasabi ng kasulatan. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang sa si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng nadaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kaya, ang pakahulugan ni San Pablo, kung bakit yung babae inilagay under the authority of the man, kasi nga ang babae, napagdadadayain, madaling dayain ng babae. Kasi alam niyo yung babae, kung tingimas lang ng likod, naniniwala na yan sa lalaki. Di ba, no? Konting mga sweet nothings lang, nagpapatawad na yung babae. Okay, galit sila, no? Kaya kinarin niya ni Mister, huwag ka maniwala sa balita. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Hirap na nalay kasi, saka kakalikan. Talaga? Tulog na ang bandila ng bataan. Ganun. Ang babae madaling matukso. Mahina ang kalooban, tumisan, mahina pati pangangatawan as compared to a man. Kung meron ng babae mas malakas sa lalaki, mga exceptional na yun. Sabi nga ng kapila, no ay regla sin exceptum. Pero generally, ang babae mas mahina sa lalaki at maging sa tukso, kaya siya ang inatake ni Satanas, alam ni Satanas na medyo mahina-hina itong babae. Kaya ang sabi ng Diyos sa babae, huwag kang madala ng mga tukso, huwag kang madaling mahibuan ng kasamaan, kailalim ka sa iyong asawa. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Sapagkat si Adan ang siyang unang nilalang sa si Eva, si Adan ay hindi nadaya, kundi si Eva nang nadaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kaya po, sa interpretasyon biblika, dapat po ang babae pasakop sa lalaki. Anong uri ng pagpapasakop? Pakinggan nyo sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 24. Tatapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Meron mo comparative statement dito si San Pablo. Kung paano ang wikang ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, gayon din ang babae pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Therefore, we can safely conclude, yung tunay na iglesia, sakop ni Kristo yun sa lahat ng bagay. Sakop ka ni Kristo sa pagkain, sakop ka niya sa pananamit, sakop ka niya sa pag-aasawa, sakop ka niya sa pakikitungo sa kapwa, sa paghahanap buhay, sa pagpapalaki sa anak, miski sa pag-aayos ng buhok, may bata si Kristo. Lahat ng gagawin mo habang buhay ka, may pananakop si Kristo. Kaya tinatawag si Kristo na dakilang mananakop. You must be in total subjection to the will of Christ before you can become a Christian. Kapatid, ang babae dapat pasakop sa lalaki. Sabi ng talata, kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo sa lahat ng bagay, gayon din naman nararapat na ang babae pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. O may asawa na kayo. Ang asawa nyo, Kristiyano talaga. Hindi natin pinag-uusapan yung asawa ng lasenggo. Pag napasakop ka ron, paiinumin ka rin ng alak, dalawa na kayo. Ang tinutukoy na lalaking pagpapasakupan mo, yung lalaking sumusunod kay Kristo. Pasasakop ka ron sa lahat ng bagay. Kaya may asawa na kayo, nakahanda ba kayo pasakop sa lahat ng bagay?
Ibig mo sabihin, brother, pati isusuot ko, siya rin ang masusunod. Natural. Lahat ng bagay eh. Pag sinabi mo ng asawa mo, ayoko na nagmiminisket ka. Yung hita na yan, huwag mong papakita yan sa iba. Sunod. Bakit? Eh, ako man ang asawa mo, ba't naman papayag na kaminisket ka? Yung hita mo na ipinangako mo para sa akin eh, kami-kanina mo pinakikita iba. Oh. Pinag-iintirisyan tuloy ang katawan mo. Dito, papagawa ka ng damit eh. Close knit ka, butas na lang dito. O, paano yun? Sinusundan ka tuloy ng mga palayboy. O, hindi ba? O, ano nangyayari tuloy? Maraming rape, maraming mga cases of violence and sexual abuse. Bakit? Doon sa pagdadamit na hindi sakop ng bata. Kaya, alam niyo, hindi na naman pasakop eh. Pagka ang lalaki namumuno ay si Kristo, maka-Kristo, maka-Diyos, pasakop ka sa lahat ng bagay ang wika ni Kristo. Pati pananamit mo, pati pagkain, pati pakikipag-usap mo. Dapat pasakop ka eh. Meron kasing aral si Kristo na pagbabae ka, may asawa ka na, refrain from having relationship with other men. Oh? Ay baka mamaya, may asawa ka na, nakikipagkalabitan ka pa sa dalaga o sa binata. Natutokso ka niya. Eh, kung sabi ng asawa mo, ayaw ko nga na nakikipagkwento ka doon sa kapitbahay natin binata. Sabi mo, ay, pitik-pit mo naman. That's for your own sake. Hindi ka mapapamak, hindi ka matutuksong kumaliwa. Maraming babae niya, kaliwete. Pero kanan ko simula. Hindi ba? Pero kaliwete. Bakit to? Eh, kasi sumusugod pa sa ibang lalaki, nakikipagrelasyon pa eh. Masama yun. Kaya, batas ko sa babae. Kaya ako, babae, kung ako, kayo. Kung ako kayo, bago ko mag-asawa, mag-iisip muna ako ng makapitong-tumpito. Bakit? Liwo mo, pag nag-asawa ka, may obligasyon ka palang pasako. Pwede hindi ka na po pwedeng ikaw eh, kahit ano gusto mong gawin, gawin mo. Samantalang pagdalaga kayo, bumili ka ng pabango kahit ano ang amoy mo. Wala silang pakialam eh. Pag may asawa ka na, ang dawa na yung pabango mo. Huwag mong palitan mo nga. Eh, hindi ka mabango sa ilong ko. Ayaw ka niyan. O, di mo, pag-aawayan nyo pa yun, pag di mo pinamitan yun. O, may kalalabang ka pa ngayon. Yung dalaga ka, yung sarili mo lang. Baka yung nanay mo pa, pinaglalaban mo nung underwear mo eh. Kaya pag mag-aasawa ka, isipin mo muna. Hindi naman magkakaamo ka. Ha? Siya magdidirihin sa buhay mo. Eh kung ayaw mo lang gano'n, huwag ka mag-asawa. Pero kung nag-asawa ka, pasakop ka sa batas ni Kristo. Na ang babae, pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Batas po yan ni Kristo. Ngayon, pwede bang hindi ka pasakop at ikaw ang sumakop sa iyong asawa? Pwede bang baligtarin mo yun? Pakinggan nyo sa 11:3 ng unang Korinto, mga kapatid. Katapwat ibig ko na inyong maalaman. Dapat malaman nyo to. Kristiyano ba kayo? Kung Kristiyano kayo, dapat malaman nyo to. Ewan ko lang doon sa ibang nagsasabi sila Kristiyano, hindi nila alam ito. Ano ito? Ibig ko, wika ni Pablo, na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Sino ang pangulo ng lalaki? Si Kristo. Tuloy. At ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Sino ang pangulo ng lalaki? Ng babae? Ang lalaki. Tapos, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Sino ang pangulo ni Kristo? Ang Diyos. Kaya ako meron niyang bahag dali. Yung Diyos, which is the Father. Ano? Yung Kristo, which is the Son. Tapos, yung lalaki. Tapos yung babae. Ayan ho. Pwede bang baliktarin natin na si Kristo malagay doon sa ibabaw? Kaya po kayo man? Hindi. Sabi ni Kristo, sa 14:28 ng Juan, basahin natin, kung papayag ang Ama o papayag si Kristo na siyang mapalagay sa taas ng Ama. Basa.